Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa isang tahimik na sulok ng London, sa loob ng isang gusali na puno ng kasaysayan, nakaupo si Noah sa isang mahaba at lumang lamesa. Ang ilaw ng lampara ay nagbigay ng mahinang liwanag sa kanyang harapan, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nagbubuklat ng isang gusot at makalumang dokumento. Ang Museo ng Manuscripts ay naging pangalawang tahanan niya nitong mga nakaraang taon. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam, parang may bumubulong sa kanya mula sa mga pahina ng papel na nakahain. Hindi ito karaniwan, bulong niya sa sarili, habang binabasa ang isang bahagi ng dokumento na nakasulat sa sinaunang GS. Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya habang sinusuri ang detalyadong mga tala na tila nag-ugnay sa Biblia ng Ethiopia at isang tinatawag na segreto ng GS. Biglang naputol ang katahimikan nang bumukas ang pinto. Tumambad si Harold Davies, ang direktor ng museo, na hawak ang kanyang baston. "No," bungad ni Davies, "nakita ko ang liwanag sa iyong tanggapan kahit lampas na sa oras. Ano ang iyong natuklasan ngayong gabi?" Tumayo si Noah at inabot ang dokumento kay Davies. "Doktor, sa tingin ko, may nahukay akong isang bagay na hindi pa napag-uusapan." Ang dokumentong ito ay tila isang tala ng isang aklat na nawawala mula sa Biblia ng Ethiopia. Puno ito ng mga simbolo at mga pahiwatig na nag-ugnay sa sinaunang relihiyon at mga alamat. Napakunot ang noo ni Davies habang binasa ang ilang bahagi. "No, alam mo ba kung gaano kadelikado ang mga ganitong pagtuklas? Ang mga ganitong impormasyon ay maaaring ikabahala ng maraming grupo." Tumitig si Noah sa matanda. "Doktor, hindi ko maitatanggi. Pero sa palagay ko, ito na ang pagkakataon ko para malaman ang mas malalim na kasaysayan. Higit pa rito, parang may ibang tumatawag sa akin mula sa mga tekstong ito." Kinabukasan, habang nag-aalmusal ng tinapay at kape sa kanyang maliit na apartment, nakatanggap si Noah ng isang email. Ang pangalan ng nagpadala, Amara Solomon. Ang mensahe ay maikli ngunit nakakagulat. "Ang iyong pagtuklas ay hindi aksidente. May mga bagay na kailangan mong malaman, ngunit hindi dito. Magkita tayo sa Addis Ababa. May nakareserba ng tiket para sa iyo. Hindi mo ako kilala, ngunit tiyak kong may dahilan para magtiwala ka." Napahinto si Noah, ang kanyang kape ay halos malaglag mula sa kanyang kamay. Sino si Amara? Paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang trabaho? At higit sa lahat, bakit tila alam niya ang mga detalye ng natuklasan niya? 2 araw matapos ang email, lumapag si Noah sa Addis Ababa, ang kabisera ng Ethiopia. Hindi niya lubos maisip kung paano siya napapayag ng isang hindi kilalang tao, ngunit ang pag-usisa niya ay mas malakas kaysa sa kanyang pagdududa. Sa labas ng paliparan, isang babae na nakasuot ng puting damit na tradisyonal ng mga Ethiopian ang naghihintay. "Amara?" tanong niya, bagamat halos sigurado siya. Ngumiti ang babae. "Ako nga. Pasensya na sa aking pagkadiretso sa email, ngunit wala tayong oras para sa mga pag-aalinlangan. Sundan mo ako." Habang nasa sasakyan, inabot ni Amara kay Noah ang isang makapal na folder. Nasa loob nito ang mga larawan ng sinaunang monasteryo, mga guhit ng mga tekstong nakasulat sa GS, at mga salaysay ng mga monghe na nagtatago ng isang nawawalang aklat. Ang Biblia ng Ethiopia, sabi ni Amara, ay higit pa sa alam ng mundo. Ang mga libro nito ay naglalaman ng mga lihim na hindi kayang tanggapin ng karamihan. Isa kang bihirang tagapagsaliksik na may kakayahang maintindihan ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan kong itanong, handa ka bang harapin ang mga panganib? Napatingin si Noah sa kanya, at sa kabila ng kaba, tumango siya. "Handa ako." Sa gabi, habang nagpapahinga sa isang maliit na guest house, binuklat ni Noah ang folder na iniwan ni Amara. Isang larawan ang nagbigay ng kanyang pansin, isang lumang monasteryo sa Lalibela, nakaukit sa bato. Nakasaad dito ang isang inskripsyon na tila nagbibigay ng direksyon patungo sa isang mas malalim na misteryo. Maya-maya, may narinig siyang katok sa pinto. Si Amara yon, tila may dalang masamang balita. "No, kailangan nating magmadali. May mga tao nang nakakaalam na narito ka. Hindi tayo ligtas." Habang nagmamadaling nag-impact ng gamit si Noah, dama niya ang tensyon sa paligid. Si Amara ay nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa labas. Ang dilim ng gabi ay tila mas naging malalim, at bawat kaluskos ay parang babala ng paparating na panganib. "No, mabilis," bulong ni Amara.
Hindi natin alam kung hanggang saan ang mga taong sumusunod sa atin. Handa na ako, sagot ni No habang bitbit ang kanyang bag, ngunit sino ba talaga ang sumusunod sa atin? Sino ang may interes sa dokumentong ito? Tumigil si Amara saglit at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata. Ang sagot diyan ay parehong madali at mahirap. May mga grupo, makapangyarihang grupo, na hindi nais na mabunyag ang mga lihim ng Biblia ng Ethiopia. Para sa kanila, ang pagpapanatili ng kanilang bersyon ng kasaysayan ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Nagtungo sila sa isang lumang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalye. Ang kanilang driver, isang matandang lalaki na nagpakilala bilang Tesfaye, ay tahimik na sumenyas na sumakay na sila. Habang tumatakbo ang sasakyan sa makikitid na kalye ng Addis Ababa, nagkwento si Tesfaye tungkol sa kanyang kabataan. Noong bata pa ako, anya, narinig ko na ang mga kwento tungkol sa nawawalang aklat. Sinasabing naglalaman ito ng mga salita ng mga anghel at ang lihim ng ugnayan ng tao sa Diyos. Ngunit lahat ng naghanap dito ay nawawala o pinapatahimik. Bakit hindi ito isiniwalat ng mga monghe? Tanong ni No, iniisip ang halaga ng impormasyon na maaaring ibigay ng aklat sa mundo. Para sa kanila, sagot ni Amara, ang aklat ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay isang bahagi ng kanilang pananampalataya, at ang pagbubunyag nito ay maaaring magdala ng kaguluhan, hindi kaliwanagan. Makaraan ng ilang oras na paglalakbay, narating nila ang Layton Hotel, kung saan sila panandaliang magpapahinga bago tumungo sa Lalibela. Si Amara ay muling naglatag ng mapa sa lamesa, at itinuro ang kanilang destinasyon. Ang monasteryo sa Lalibela, sabi niya, ay may 13 kapilya na nakaukit sa bato. Ngunit ang hinahanap natin ay nasa isa sa mga hindi ipinapakitang bahagi nito, isang lihim na silid na sinasabing may hawak ng kopya ng nawawalang aklat. No, dagdag niya, handa ka bang pumasok sa lugar na maaaring magbago ng pananaw mo sa kasaysayan? Tumango si No. Kailangan kong malaman. Hindi na ito tungkol lang sa kasaysayan, ito ay tungkol sa katotohanan. Pagdating nila sa Lalibela kinabukasan, agad nilang naramdaman ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa lugar. Ang mga kapilya, inukit mula sa solidong bato, ay nagmumukhang mga tahanan ng sinaunang espiritu. Ang katahimikan ay tila nagpapatotoo sa sagradong kalikasan ng lugar. Hindi ito basta isang lugar, anino habang nakatingin sa mga ukit sa bato. Ito ay isang patotoo ng pananampalataya. Pumasok sila sa isa sa mga pangunahing kapilya, kung saan sinalubong sila ng isang monghe na nakasuot ng mahabang damit na puti. Ang kanyang mukha ay nababalot ng karunungan at misteryo. Amara, bungad ng monghe, hindi ko inaasahan ang iyong pagbabalik. Sino ang kasama mo? Ito si No, sagot ni Amara. Isa siyang tagapagsaliksik mula sa ibang bansa. Kailangang malaman niya ang tungkol sa nawawalang aklat. Nagkibit balikat ang monghe. Ang hinahanap ninyo ay hindi basta isang aklat. Ito ay isang susi sa nakaraan, ngunit hindi lahat ng susi ay dapat gamitin. Habang nilalakad nila ang makitid na pasilyo patungo sa isang lihim na silid, naramdaman ni No ang lamig ng hangin at ang bigat ng kasaysayan sa bawat hakbang. Sa wakas, narating nila ang silid, kung saan nakatago ang isang makapal na aklat na balot sa telang ginto. Ang aklat ng Jubilees, bulong ni Amara. Isa ito sa mga pinakamatanda at pinakasagradong teksto ng Biblia ng Ethiopia. Binuksan ni No ang aklat at binasa ang unang linya na nakasulat sa Ge'ez. Ito ang panimula ng koneksyon ng tao sa langit. Lahat ng bagay ay may pinagmulan at lahat ng pinagmulan ay may lihim. Bago nila lubos na masuri ang laman ng aklat, may narinig silang ingay mula sa labas ng silid. May mga paparating, bulalas ni Tesfaye, na tumatakbo mula sa pasilyo. Hawak mo ang susi sa kasaysayan, sabi ng monghe kay No. Ngunit sa bawat susi, may pintuang hindi dapat buksan. Ang ingay mula sa pasilyo ay parang dagundong ng isang alon na papalapit, unti-unting lumalakas habang si Noah, Amara, at ang monghe ay nakatayo sa silid na puno ng misteryo. Ang bigat ng sitwasyon ay nasa balikat ng lahat. Si Tesfaye, na kanina'y tahimik, ngayon ay pawis na pawis habang nakatingin sa pasilyo na parang inaasahang may darating na trahedya. No, bulong ni Amara, habang mariing hinawakan ang braso niya, kailangan nating umalis ngayon. Hindi natin alam kung sino ang mga tao sa labas. Ngunit si No ay nanatili sa kanyang pwesto, ang kanyang mga mata ay nakapako sa aklat ng Jubilees na nakalatag sa harap nila. Ang bawat pahina ay tila humihinga ng sariling kwento, puno ng mga nakasulat na simbolo at talata sa sinaunang Ge'ez.
Ramdam niya ang kakaibang init na nagmumula rito, parang ang mismong aklat ay umaabot sa kanya. Hindi natin pwedeng iwanan ito, sagot ni No, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Ang aklat na ito ay maaaring sagot sa lahat ng tanong natin. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan bago magsalita ang monghe, na ang mukha ay tila nahubaran ng emosyon. Ang aklat na hawak mo ay hindi lamang sagot, kundi isang pagsubok. Kung pipiliin mong kunin ito, may kapalit. Habang nag-aalangan, biglang pumasok ang tatlong lalaki na armado ng mga machete. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng balaklava. Ang unang lalaki ay nagsalita sa isang mabigat na boses, ibigay ang aklat o lahat kayo ay mawawala. Si Amara ay umatras, hawak ang isang maliit na kutsilyo sa kanyang tagiliran. Hindi namin ito ibibigay sa mga tulad ninyo, sagot niya ng matapang. Nagkatinginan ang tatlong lalaki at nagsimula silang lumapit. Ngunit bago sila makalapit, nagulat sila nang biglang pumasok si Tesfaye mula sa likuran, hawak ang isang sanga na ginamit niyang pangharang. Sinipa niya ang isa sa mga lalaki, dahilan upang mabitawan nito ang kanyang machete. Tumakbo na kayo, sigaw ni Tesfaye. Ako na ang bahala sa kanila. Habang nagmamadaling lumabas sina Noh at Amara, naramdaman nila ang bigat ng responsibilidad sa kanilang mga balikat. Ang aklat ay nakabalot na ngayon sa isang telang ginto, at si Noh ay hawak ito ng mahigpit, parang ang kanyang buhay ay nakasalalay dito. Habang naglalakad sila sa makitid na daan palabas ng monasteryo, nagsimulang magtanong si Noh. Amara, sino ba talaga ang mga lalaking iyon? At bakit nila gustong kunin ang aklat? Napabuntong hininga si Amara bago sumagot. May dalawang dahilan, Noh. Una, dahil ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag na maaaring ikagulat ng mundo. At pangalawa, dahil ang mga taong iyon ay bahagi ng isang grupo na gustong panatilihin ang kontrol sa kung anong bersyon ng kasaysayan ang malalaman ng publiko. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang marating nila ang isang maliit na bahay sa gilid ng bundok. Dito nila natagpuan si Elias, isang binatang iskolar na nakatira sa lugar. Siya ay nag-aaral ng mga sinaunang teksto sa kanyang kabataan, at tila siya ang sagot sa kanilang mga tanong. No, sabi ni Amara habang ipinakilala si Elias, siya ang maaaring makatulong sa atin upang maintindihan ang buong nilalaman ng aklat. Sa loob ng bahay ni Elias, sinimulan nilang buksan ang aklat ng Jubilees. Ang mga pahina nito ay nakasulat sa Ge'ez, at kahit pa si Amara ay bihasa sa wika, may mga bahagi na tila nakasulat sa isang mas sinaunang uri ng simbolismo. Habang binabasa ni Elias ang ilang linya, ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa konsentrasyon patungo sa pagkabigla. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Elias, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang pahina. Ang tekstong ito ay nagsasalaysay ng mga bagay na hindi ko pa narinig noon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Noh. Ang aklat na ito, sagot ni Elias, ay hindi lamang isang talaan ng kasaysayan. Isa itong patnubay na nagsasabi kung paano magtatag ng koneksyon sa banal na mundo. Ang nakasulat dito ay tila nagbibigay ng direksyon patungo sa lugar kung saan maaaring maranasan ng tao ang presensya ng Diyos. Sa kabila ng kanilang nadiskubre, isang ingay mula sa labas ang biglang umalingaw-ngaw. Ang kanilang pag-aaral ay napatigil nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyang papalapit. Mabilis na sumilip si Amara sa bintana, at nakita niyang ang mga lalaking may armas mula sa monasteryo ay muling natunton ang kanilang kinaroroonan. Wala na tayong oras, sabi niya. Kailangan nating itago ang aklat. Si Elias ay agad na nagbigay ng suhestyon. May isang kuweba sa likod ng bundok. Doon tayo pwedeng magtago habang pinag-iisipan natin ang susunod na hakbang. Habang tumatakbo sila papunta sa kuweba, dama ni Noh ang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi lamang ito dahil sa takot kundi dahil sa bigat ng aklat na dala niya. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang mga tanong na wala pang sagot. Bakit ang aklat na ito ay itinago sa napakahabang panahon? At bakit tila may mga taong handang pumatay para dito? Pagdating nila sa kuweba, natagpuan nila ang isang lugar na ligtas at tahimik. Dito nila muling binuksan ang aklat at nagpatuloy sa pagbabasa. Ngunit sa pagkakataong ito, si Noh mismo ang nakaramdam ng kakaiba. Habang binabasa niya ang mga salita, parang may bumubulong sa kanyang isipan. No, tanong ni Amara na napansin ang kanyang pagbabago. Tumingin siya kay Amara at nagsalita. Amara, ang aklat na ito ay parang nabubuhay. Parang tinatawag niya ako para malaman ang isang bagay na hindi ko pa maipaliwanag. Sa huling bahagi ng kabanatang ito,
habang pinag-aralan nila ang aklat at sinusubukang unawain ang misteryong nakapaloob dito, isang malakas na tunog mula sa labas ng kuweba ang narinig nila. Ang kanilang kaligtasan ay muling nalagay sa panganib. Darating sila, sabi ni Elias, ang kanyang mukha ay puno ng takot. At sa oras na ito, baka wala na tayong kawala. Ang katahimikan ng kuweba ay tila humihiyaw ng kabalintunaan habang narinig ni Noah, Amara, at Elias ang mga hakbang sa labas. Ang tunog ay nagmumula sa mas mababang bahagi ng bundok, paakyat, papunta sa kanila. Ang bawat hakbang ay tila nagbabanta ng paparating na panganib. Huwag kayong gumalaw, bulong ni Amara, inilalapit ang daliri sa kanyang mga labi upang ipahiwatig ang kahalagahan ng pagiging tahimik. Ang aklat na nakabalot sa telang ginto ay nasa kandungan ni Noah. Ang kanyang mga mata ay nakatutok dito, hindi dahil nais niyang basahin, kundi dahil pakiramdam niya ay ito ang sentro ng lahat ng nangyayari. Naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit hindi siya gumalaw. Ang mundo sa labas ng kuweba ay tila nagiging mas malapit at mas nagbabanta. Hindi ba tayo dapat gumawa ng aksyon? Tanong ni Elias, pabulong ngunit puno ng kaba. Kung mahuli nila tayo rito, tapos na tayo. Suminghot si Amara ng hangin, nananatiling kalmado. Kung kumilos tayo ng padalos-dalos, maaaring mas lumala ang sitwasyon. Habang nagpupulong sila ng mahina, biglang umalingaw ang malakas na boses mula sa labas. Alam naming nandyan kayo. Wala kayong kawala. Kung ibibigay niyo ang aklat, iiwan namin kayong buhay. Natigilan ang tatlo. Si Noah ay napatingin kay Amara. Hindi natin pwedeng ibigay ito. Hindi natin alam kung ano ang gagawin nila dito. Nag-isip ng mabilis si Amara at tumingin kay Elias. May ibang lagusan ba ang kuweba na ito? Tumango si Elias, bahagyang ngumiti sa kabila ng takot. May isa, ngunit mahirap itong daanan. Napakatarik at madulas. Isa pa, hindi natin alam kung saan eksaktong lalabas. Mas mabuti na yon kaysa maghintay na maabutan tayo rito, sagot ni Amara. Dahan-dahan nilang kinuha ang kanilang mga gamit at siniguradong walang bakas na may iwan. Binuhat ni Noah ang aklat habang si Amara at Elias ay nagsimula ng maghanap ng daan papunta sa lagusan. Ang daan ay makitid at ang malamig na hangin mula sa kuweba ay tila isang babala sa mahirap na landas na tatahakin nila. Habang papalapit sila sa lagusan, narinig nila ang mga kaluskos mula sa likuran. Ang kanilang mga hinahabol ay tila nakapasok na rin sa kuweba. Bilisan natin, sabi ni Amara, ang boses niya ay puno ng kaba. Kung maabutan nila tayo dito, wala na tayong ligtas. Ang lagusan ay masikip at madilim. Si Noah, na nasa gitna ng pila, ay halos hindi makahinga sa bigat ng aklat at sa tensyon ng sitwasyon. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng mga yapak mula sa mas malayong bahagi ng kuweba. Tumigil sila, huminto sa paghinga at nakiramdam. Ito na, sabi ni Elias habang itinuro ang dulo ng lagusan. Isang maliit na siwang ng liwanag ang pumapasok, hudyat na nasa bungad na sila ng isa pang bahagi ng bundok. Paglabas nila, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa gilid ng isang bangin. Ang lugar ay napapaligiran ng mga malalaking bato, na para bang ito ay isang likas na balwarte na ginawa para sa proteksyon. Habang pansamantalang ligtas, sinamantala nila ang oras upang pag-usapan ang aklat. Si Elias, hawak ang isang maliit na lampara, ay muling sinuri ang mga pahina. Sa pagkakataong ito, mas naging malinaw ang ilang bahagi. Nakasaad dito, ani Elias, na ang aklat ng Jubilees ay hindi lamang tala ng kasaysayan. Ito ay isang gabay sa tinatawag nilang ang portal ng pagbabalik. Portal, tanong ni Noah habang itinutok ang kanyang buong atensyon kay Elias. Sagot ni Elias. Ang ibig sabihin nito ay maaaring hindi literal na portal, ngunit isang daan upang maabot ang mas malalim na espiritual na koneksyon. Isang paraan upang makita ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa isang kabuuan. Napatingin si Amara sa aklat. Kung totoo yan, maaaring ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang gustong makuha ito. Ang ganitong kaalaman ay maaaring baguhin ang pananaw ng mundo. Ngunit bago pa man nila maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, narinig nila ang malalakas na putok ng baril mula sa malayo. Ang tunog ay nagbigay sa kanila ng babala na hindi pa tapos ang kanilang laban. Sa kanilang pagtakas mula sa bangin, narating nila ang isang maliit na kampo sa paanan ng bundok. Sa kampong ito, natagpuan nila ang isang matandang monghe na nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Ang kanyang anyo ay parang nababalutan ng isang aura ng karunungan.
Amara, sabi ng matanda na para bang matagal na silang magkakilala. Natagpuan mo na ang aklat. Tumango si Amara at ipinakita ang aklat. Ngunit hinahabol kami. At may mga tanong pa kaming hindi nasasagot. Ngumiti ang monghe. Ang aklat na hawak ninyo ay hindi lamang isang kasangkapan ng karunungan. Ito rin ay isang pagsubok ng inyong pananampalataya. Hindi lahat ng tanong ay kailangang masagot agad, ngunit ang daan patungo sa katotohanan ay palaging naroroon. Sa gabing iyon, habang nakapaligid sila sa isang maliit na apoy, ipinaliwanag ng matanda ang malalim na kasaysayan ng aklat. Ayon sa kanya, ang aklat ng Jubilees ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, hindi lamang upang itago ang kaalaman kundi upang siguraduhin ang mga tamang tao lamang ang makakahanap nito. Ang mga nilalaman nito, sabi ng monghe, ay may kakayahang sirain ang balanse ng mundo kung mapupunta sa maling kamay. Ngunit kung gagamitin sa tamang paraan, ito ay magdadala ng kaliwanagan. Nag-isip si No ng malalim. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, pakiramdam niya ay nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok. Bago sila makatulog, narinig nila ang mga yapak mula sa labas ng kampo. Si Amara ay mabilis na naglabas ng kutsilyo, at si Elias ay naghanda ng lampara upang magsilbing ilaw. Darating na naman sila, sabi ng matanda. Ngunit hindi nila alam ang buong kwento. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni No. Ngumiti ang matanda. Ang aklat na hawak niyo ay isa lamang bahagi ng kabuuan. Kung nais nilang kunin ito, hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Ngunit kung kayo ay pipiliing manatili sa landas na ito, dapat ninyong malaman ang buong katotohanan. Habang papalapit ang mga kalaban, nagdesisyon silang umalis mula sa kampo at magtungo sa isang mas ligtas na lugar. Ngunit sa kanilang pag-alis, isang tanong ang bumabalot sa isipan ni Noah, ano pa ang hindi nila alam tungkol sa aklat na ito? Habang papalayo sina Noah, Amara, Elias, at ang matandang monghe mula sa kampo, ang mga yapak ng kanilang mga habol ay tila nagiging mas malapit. Ang mga bituin sa kalangitan ay kanilang tanging ilaw, ngunit ang bawat hakbang sa madilim na bundok ay isang pagsubok ng kanilang tapang. Elias, saan tayo patungo? Tanong ni Amara, na tumatakbo sa tabi ng binata, habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. May alam akong kuweba sa kabilang panig ng lambak, sagot ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Doon tayo maaaring magtago ng mas matagal. Si Noah ay tahimik ngunit ramdam ang bigat ng aklat sa kanyang braso. Ang aklat ng Jubilees ay tila humihinga, parang nagbabanta ng mas malaking misteryo kaysa sa inaasahan nila. Ang bawat pahina ay may karga ng kasaysayan at espiritual na timbang na hindi niya lubos maunawaan. Nang marating nila ang kuweba, agad silang naghanap ng lugar kung saan sila makakapahinga. Binuksan ni Elias ang isang maliit na lampara, at ang liwanag nito ay sumayad sa mga pader ng kuweba, naglalahad ng mga sinaunang ukit na tila bahagi ng isang kwento. Amara, sabi ng matandang monghe, na ngayon ay nakaupo na sa isang malaking bato, may bagay na kailangan mong malaman bago tayo magpatuloy. Tumingin si Amara sa kanya. Ano yon, Ama? Ano ang dapat kong malaman? Ang aklat ng Jubilees, paliwanag ng monghe, ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay bahagi lamang ng mas malaking kabuuan, isang sistema ng kaalaman na tinatawag naming dice ng liwanag. Napatigil si Noah at si Elias sa kanilang ginagawa. Si Amara naman ay napaisip. Dice ng liwanag. Ano yon? Ang dice ng liwanag, sagot ng monghe, ay isang koleksyon ng mga aklat na naglalaman ng kumpletong kasaysayan ng espiritual na koneksyon ng sangkatauhan sa banal. Ngunit hindi lahat ay narito. Maraming bahagi nito ang nawala o itinago upang mapanatili ang balanse ng mundo. Habang ipinaliwanag ng monghe ang kwento ng dice ng liwanag, si Elias ay abala sa pag-aaral ng mga ukit sa pader ng kuweba. Amara, tawag niya, tingnan mo ito. Parang may koneksyon ang mga ukit na ito sa aklat ng Jubilees. Nilapitan ni Amara ang pader. Ang mga simbolo at imaheng nakaukit sa bato ay tila naglalarawan ng mga tao na naglalakbay sa isang daang puno ng ilaw. Sa gitna ng ukit, mayroong isang figura na may hawak ng isang aklat. Ang aklat na yon, sabi ni Elias, ay parang kahawig ng hawak natin. Tumingin si No sa matandang monghe. Kung bahagi lang ito ng kabuuan, paano natin mahahanap ang iba pa? Ngumiti ang monghe. May mga palatandaan sa bawat aklat. Ang bawat isa ay nagdadala ng daan patungo sa susunod.
Kung ganoon, sabi ni No, nangangahulugan ba na ang aklat ng Jubilees ay may clue patungo sa susunod na bahagi ng SDICE? Sagot ng monghe. Ngunit ang clue na iyon ay hindi madaling mahanap. Kailangan ng tiwala, pananampalataya, at tapang. Habang binabasa nila ang aklat ng Jubilees, natuklasan nila ang isang bahagi na tila nakasulat sa mas malalim na simbolismo. Si Elias, na bihasa sa wika ng GS, ay sinimulang bigkasin ang mga salita. Sa liwanag ng unang araw, ang daan ay magpapakita. Ang tubig at bundok ay magiging mga bantay ng sikreto. Sa kanilang pagitan, ang kaluluwa ay magkakaroon ng gabay. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni No. Parang naglalarawan ito ng isang lugar, sagot ni Amara. Isang lugar na may tubig at bundok. Biglang sumabat ang monghe. May alam akong lugar na ganito. Sa timog ng Lalibela, may isang sagradong lawa na napapalibutan ng mga bundok. Tinutukoy siguro nito ang lugar na yon. Nagpasya silang magtungo sa lawa kinabukasan, ngunit ang daan patungo roon ay mahirap at mapanganib. Habang naglalakbay sila, naramdaman nila ang bigat ng pagsubok, hindi lamang mula sa mga habol nila, kundi mula rin sa sarili nilang mga pagdududa. No, tanong ni Amara habang naglalakad sila sa gilid ng bundok, bakit mo gustong sundan ang landas na ito? Ano ang naghahatak sa'yo? Napahinto si No at tumingin sa malayo. Hindi ko alam, Amara. Pero may pakiramdam ako na ang aklat na ito ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan. Para bang may sinasabi ito sa akin na may mas malaking layunin sa likod ng lahat ng ito. Ngumiti si Amara. Ang pananampalataya ay hindi laging may sagot. Minsan, sapat na ang pakiramdam. Pagdating nila sa lawa, natagpuan nila ang isang lugar na puno ng kagandahan at misteryo. Ang tubig ay malinaw at ang bundok na pumapalibot dito ay tila isang bantay ng isang sinaunang sikreto. Habang iniikot nila ang lawa, natuklasan nila ang isang lumang altar na inukit mula sa bato. Sa ibabaw nito, may mga inskripsyon na tila naglalaman ng susunod na clue. Si Elias ay lumuhod at sinimulang basahin ang mga nakaukit. Ang liwanag ay nagmumula sa langit, ngunit ang landas ay nasa ilalim ng tubig. Ang puso ng lawa ang magbibigay ng susunod na sagot. Sa ilalim ng tubig, tanong ni Noah, hindi makapaniwala. Paano natin ito mahahanap? Ngunit bago pa man nila maisip ang susunod na hakbang, isang grupo ng mga lalaking may armas ang lumitaw mula sa kabilang bahagi ng lawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at ang kanilang intensyon ay malinaw, kunin ang aklat at alisin ang mga naghahanap nito. Ang tensyon ay mabilis na lumaki habang ang mga lalaki ay nagsimulang lumapit. Si Amara ay mabilis na naglabas ng kanyang kutsilyo, habang si Elias ay naghanap ng lugar upang maitago ang aklat. No, tumakbo ka na, sigaw ni Amara. Dalhin mo ang aklat sa ligtas na lugar. Ngunit si No ay nanatili sa kanyang pwesto, hawak ang aklat ng mahigpit. Hindi ko kayo iiwan. Ang labanan ay naging mabilis at magulo. Ang mga lalaki ay tila mas marami kaysa sa inaasahan nila, ngunit ang grupo ni No ay hindi basta-basta sumuko. Sa gitna ng kaguluhan, si No ay napilitang tumalon sa lawa, dala ang aklat. Habang nasa ilalim ng tubig, nakita ni No ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim. Sumisid siya ng mas malalim at doon niya natuklasan ang isang lumang kahon na tila gawa sa ginto at pilak. Nang makabalik si No sa ibabaw, ang kahon ay nasa kanyang kamay. Ang labanan sa pampang ay natapos na at ang kanilang mga kalaban ay naglaho, tila umatras para muling magplano. Binuksan nila ang kahon at natagpuan ang isang piraso ng pergamino na nakasulat din sa GS. Si Elias ay mabilis na binasa ang nakasulat. Ang daan ng liwanag ay hindi nagtatapos dito. Ang bawat landas ay may susunod, ngunit ang puso ay dapat manatiling tapat. Ang lugar ng mga bituin ay susunod na yugto. Tumingin si Amara kay No. Mukhang hindi pa tayo tapos. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa silangan, ang liwanag nito ay dumadampi sa ibabaw ng sagradong lawa. Habang ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha, si Noah, Amara, at Elias ay tahimik na nagpapahinga sa lilim ng isang malaking puno. Ang kahon na kanilang nakuha mula sa ilalim ng lawa ay nakahiga sa gitna nila, parang isang mahiwagang gantimpala na puno ng mga sagot at mas maraming tanong. Ang lugar ng mga bituin, bulong ni Noah, hawak ang pergaminong kanilang natagpuan. Ano ang ibig sabihin nito? Tumitig si Amara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong pag-isip. No, mukhang hindi ito literal.
Ang mga sinaunang teksto tulad nito ay madalas na naglalaman ng simbolismo. Kailangan nating intindihin ang konteksto. Habang pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang, ang monghe ay tahimik na nagbantay sa kanilang paligid. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng karanasan. Ang lugar ng mga bituin, anya, ay maaaring tumukoy sa isa sa pinakamatandang lugar ng pag-aaral sa Ethiopia, ang Gondar. Ang lugar na iyon ay kilala bilang sentro ng karunungan at maraming manuskrito ang natuklasan doon. Napatango si Elias. May mga kwento akong narinig tungkol sa mga sinaunang monasteryo sa Gondar. Sinasabing may mga lihim na silid doon na naglalaman ng mga aklat na hindi pa nakikita ng mundo. Napagkasunduan nila na tumungo sa Gondar, ngunit bago iyon, kailangan muna nilang planuhin ng maigi ang kanilang paglalakbay. Alam nilang hindi na sila ligtas mula sa mga grupong tumutugis sa kanila. Sa gabi, habang sila'y nagpapahinga bago ang mahabang paglalakbay, si Noah at Amara ay nagkaroon ng pagkakataon upang makapag-usap ng mas malalim. Noah, sabi ni Amara, na nakatingin sa mga bituin sa langit, bakit mo talaga ginagawa ito? Ano ang nagtutulak sa'yo? Napatitig si Noah sa kanya, parang nag-isip ng tamang sagot. Amara, sa totoo lang, hindi ko rin lubos na maintindihan. Simula nang makita ko ang dokumentong iyon sa London, parang may bumubulong sa akin, nagtutulak sa akin na hanapin ang katotohanan. Pero higit pa roon, pakiramdam ko'y may mas malaking layunin sa likod ng lahat ng ito. Ngumiti si Amara. Ang pananampalataya, no, ay hindi laging may malinaw na sagot. Minsan, sapat na ang pagtitiwala na ang landas na ating tinatahak ay may dahilan. Ang daan patungo sa Gondar ay hindi madali. Dumaan sila sa makitid na mga landas, nagtawid ng mga ilog, at naglakbay sa gitna ng mga kagubatan. Habang nasa daan, nakaramdam si Noah ng mas malalim na koneksyon sa kanyang mga kasamahan. Ngunit ang tensyon ng panganib ay laging nasa hangin. Isang gabi, habang nagkakampo sila sa isang liblib na lugar, biglang may narinig silang mga yabag mula sa madilim na kagubatan. Agad silang nagising at si Amara ay mabilis na kumuha ng kanyang kutsilyo. May tao, bulong niya. Maging handa kayo. Lumapit ang mga yabag at sa sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang mga armas. Ang kanilang leader ay isang mataas na lalaki na may mahabang balbas at isang pananalitang punong-puno ng otoridad. Ibigay ninyo ang aklat, sabi ng lalaki, ang kanyang tinig ay malamig. Hindi ninyo naiintindihan kung ano ang inyong pinapasok. Tumayo si Noah, hawak ang aklat sa kanyang mga kamay. Bakit ninyo ito gustong makuha? Ano ba talaga ang hinahanap ninyo? Ngumiti ang leader, ngunit ito ay walang init. Ang aklat na hawak mo ay hindi lamang isang kasaysayan. Ito'y isang sandata, isang kapangyarihan na maaaring magbago sa mundo. Kung hindi ito mapupunta sa tamang kamay, magdudulot ito ng kaguluhan. Ang tensyon ay lumala at ang salita ay nauwi sa isang sagupaan. Si Amara at Elias ay mabilis na kumilos, habang si Noah ay naghanap ng paraan upang maitago ang aklat. Sa gitna ng kaguluhan, si Elias ay nakakita ng isang daanan patungo sa mas makapal na bahagi ng kagubatan. No, dito, sigaw ni Elias, itinuturo ang daan. Dalhin mo ang aklat. Habang tumatakbo si Noah, narinig niya ang ingay ng labanan sa likod niya. Ang bigat ng aklat sa kanyang mga kamay ay parang nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Matapos ang maraming oras ng paglalakbay at pagtakas, sa wakas ay narating nila ang Gondar. Ang lungsod ay puno ng kasaysayan, ang bawat gusali ay parang nagkukwento ng mga sinaunang panahon. Sa gitna ng lungsod ay isang malaking monasteryo na nakatayo sa itaas ng isang burol. Dito tayo pupunta, sabi ng monghe. Ang mga sagot na hinahanap niyo ay maaaring narito. Sa loob ng monasteryo, pinangunahan sila ng isang batang monghe patungo sa isang lihim na silid sa ilalim ng gusali. Ang silid ay puno ng mga lumang aklat at manuskrito, ngunit sa gitna nito ay isang pedestal na may hawak ng isang kristal na kahon. Iyan ang susunod na bahagi ng sdais ng liwanag, sabi ng monghe. Ngunit hindi ito madaling kunin. Lumapit si Noah sa kahon at napansin niyang may mga nakaukit na simbolo dito. Sa sandaling hinawakan niya ito, isang malakas na liwanag ang bumalot sa silid at parang isang tinig ang narinig niya sa kanyang isipan. No, sabi ng tinig, handa ka bang malaman ang buong katotohanan? Habang pinagmamasdan ni Noah ang kahon, naramdaman niyang ang bawat desisyon ay may dalang panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi na siya maaaring umatras.
Tumingin siya kay Amara at Elias. Ito ang ating layunin. Hindi natin ito maaaring iwanan. Ang liwanag mula sa kristal na kahon ay bumalot sa buong silid. Ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw kasabay ng malaanghel na tinig na bumubulong sa isipan ni Noah. Ang mga mata niya ay nananatiling nakapako sa kahon habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig, parang may bigat na hindi niya kayang dalhin. No, sabi ng tinig sa kanyang isipan, ang daang ito ay hindi para sa mahihina. Ang iyong puso ay dapat maging malinis at ang iyong layunin ay dapat maging dalisay. Napaatras si Amara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. No, naririnig mo ba yon? Ano ang sinasabi nito? Huwag kang lumapit, sagot ni Noah, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito parang tumatawag sa akin. Parang sinasabi nitong kailangan kong gumawa ng desisyon. Anong desisyon? Tanong ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ano ang sinasabi nito sa'yo? Tumigil si Noah sa pagsasalita. Ang tinig sa kanyang isipan ay nagiging mas malinaw, mas mapanlinlang. Kailangan mong buksan ang pinto sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang katotohanan ay nakatago sa mga alingawngaw ng nakaraan. Ang kristal na kahon ay unti-unting bumuka, at mula rito ay lumabas ang isang manipis na liwanag na parang sinulid na umaabot sa hangin. Ang liwanag na ito ay nagbigay ng imahe ng isang mapa na tila nagpapakita ng iba't ibang lokasyon sa buong mundo. Amara, sabi ni Noah habang itinuturo ang imahe. Tingnan mo ito. Parang isang gabay, isang landas patungo sa susunod na yugto. Ngunit bakit ganito kalaki ang saklaw nito? Tanong ni Amara habang pinagmamasdan ang detalyadong mga marka sa mapa. Ito ba ang kabuuan ng slice ng liwanag? Hindi ko alam, sagot ni Noah. Pero mukhang may iba pa tayong kailangang hanapin. Habang pinagmamasdan nila ang mapa, biglang may narinig silang ingay mula sa labas ng silid. Ang tunog ng mga yabag ay mabilis at pabigla-bigla, parang may papalapit na panganib. May tao, sabi ni Elias, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Kailangan nating magtago. Ngunit bago sila makagalaw, bumukas ang pinto at pumasok ang tatlong lalaki na armado ng mga baril. Ang kanilang leader, isang lalaking may mahaba at pilak na buhok, ay ngumiti ng malamig habang nakatingin sa kanila. Ibigay ninyo sa amin ang kahon, sabi ng leader, ang kanyang boses ay parang alon na malumanay ngunit mapanganib. Hindi ninyo nauunawaan ang nilalaman niyan. Tumayo si Noah, hawak ang kahon ng mahigpit. Ano ang gusto ninyong gawin dito? Para saan ito? Ang leader ay humakbang palapit, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang kahon na hawak mo ay hindi lamang isang piraso ng kasaysayan. Ito ay isang susi na maaaring magdala ng kapahamakan kung mapupunta sa maling kamay. Ngumiti si Amara, ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumukuha ng kanyang kutsilyo. At sino ang nagsasabing kayo ang tamang tao para dito? Ang leader ay tumawa ng mahina. Hindi kayo ang makapagpapasya niyan. Ang kapangyarihan ay hindi para sa mga mahihina. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw mula sa labas ng monasteryo. Ang sahig ay yumanig at ang mga pader ay nagsimulang magbitak. Ang gulat ay mabilis na bumalot sa silid habang ang mga lalaki, pati na rin sina Noah, Amara, at Elias, ay nagmadaling maghanap ng masisilungan. Anong nangyayari? Tanong ni Elias, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang monghe na nananatiling kalmado ay nagsalita. Ang kahon ay hindi dapat mabuksan ng basta-basta. Ang enerhiya nito ay nagdudulot ng kaguluhan sa paligid. Kailangan nating isara ito. Ngunit bago pa nila maisara ang kahon, ang leader ng grupo ay mabilis na inagaw ito mula kay Noah. Kung hindi niyo kayang hawakan ito, kami ang gagawa. No, sigaw ni Noah, ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling hawakan ng leader ang kahon, isang mas malakas na liwanag ang sumabog, na nagdulot ng malakas na puwersa na tumulak sa lahat papalayo. Pagmulat ng mga mata ni Noah, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang lugar. Ang mga pader ng monasteryo ay nawala, at siya ay nakatayo sa gitna ng isang malawak na disyerto na puno ng mga bituin sa itaas. Nasaan ako? Bulong niya habang iniikot ang tingin. Ano ito? Sa malayo, nakita niya sina Amara at Elias na papalapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito, ngunit may bahid ng pag-asa. No, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita mo ba yon? Parang dinala tayo ng kahon dito. Ngunit nasaan ang leader at ang mga kasama niya? Tanong ni Elias, habang lumilingon sa paligid. Walang sagot.
Ang disyerto ay tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng isang uri ng enerhiya na hindi nila maipaliwanag. Habang sinusuri nila ang lugar, biglang may lumitaw na isang figura mula sa liwanag. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal, ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan, ngunit may halong misteryo. Kayo ang napili, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay parang alingaw-ngaw sa kanilang isipan. Ang landas na ito ay hindi para sa lahat. Ngunit bago ninyo mahanap ang susunod na bahagi ng SDICE, kailangan ninyong maunawaan ang tunay na kahulugan ng inyong paghahanap. Ang tatlo ay tumitig sa kanya, puno ng tanong ngunit walang salita ang kayang lumabas mula sa kanilang mga bibig. Ang susunod na daan ay nasa inyong puso, sabi ng lalaki. Ngunit ang susi ay nasa inyong tapang. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay unti-unting naglaho, at sila ay muling bumalik sa silid ng monasteryo. Ang mga lalaki ay nawala na, ngunit ang kristal na kahon ay naroon pa rin, nakapaloob sa bagong enerhiya. Amara, sabi ni No, habang hawak muli ang kahon. Hindi pa tayo tapos. Kailangan nating alamin ang buong katotohanan. Ang malamig na hangin ay umihip sa lumang monasteryo, waring nagpapaalala ng isang sinaunang kasaysayan na hindi pa lubos na nalalaman. Si Noah, Amara, at Elias ay tahimik na nakaupo sa gitna ng silid. Ang kristal na kahon ay nakalatag sa harapan nila, parang isang sagot na ayaw magsalita. Hindi natin pwedeng pabayaan ang nangyari kanina, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng kaba ngunit matatag. Ang kahon na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa naisip natin. Kung hindi natin ito maunawaan, paano natin ito maipagtatanggol? Napatitig si No sa kahon. Ang mga simbolo nito ay tila kumikislap sa bawat paggalaw ng liwanag mula sa kanilang lampara. Ang malamig na enerhiya na nagmumula rito ay parang pumapasok sa kanyang isip, dinadala siya sa mga ideya at tanong na hindi niya lubos na maunawaan. Elias, tanong ni No, hindi inaalis ang tingin sa kahon? Ano ang sinasabi ng mga sinaunang teksto tungkol sa mga simbolong ito? May koneksyon ba ito sa GS? Tumango si Elias, tumayo at lumapit sa kahon. Hinaplos niya ang ibabaw nito, parang sinusuri ang bawat ukit gamit ang kanyang mga daliri. Ang GS ay hindi lamang isang wika, No, paliwanag niya. Ito ay isang portal, isang paraan ng komunikasyon na sumasalamin sa parehong espiritual at material na mundo. Ang mga simbolo sa kahon na ito ay nagkukwento ng isang lihim na hindi basta-basta isinasalin. Isang lihim, tanong ni Amara, tumingin sa kanya na may pag-aalinlangan. Anong uri ng lihim? Napabuntong hininga si Elias bago sumagot. Ang sinasabi ng mga ukit ay may kinalaman sa ugnayan ng tao at ng banal. Ang tinatawag na lihim ng GS ay hindi lamang isang kaalaman, ito ay isang landas. Habang sinisikap nilang intindihin ang kahon, isang kakaibang tunog ang biglang pumuno sa silid. Parang mga bulong na nagmumula sa mismong mga pader. Si Amara ay mabilis na lumingon sa paligid, hawak ang kanyang kutsilyo. No, sabi niya, naririnig mo ba yon? Tumango si Noah, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kahon. Parang may bumubulong pero hindi ko maintindihan. Ang tunog ay unti-unting naging mas malinaw at tila isang awit na sinasambit sa GS. Ang mga salita ay nagiging pamilyar kay Elias at sinimulan niyang bigkasin ang mga ito. Ang liwanag ay dumaan sa mga henerasyon. Ang mga salita ay nagiging daan at ang daan ay nagiging kaluluwa. Nang matapos niyang bigkasin ang mga salita, ang kahon ay biglang naglabas ng isang malakas na liwanag at sa loob nito ay lumitaw ang isang piraso ng papel na tila mas matanda pa kaysa sa anumang bagay na kanilang nakita. No, sabi ni Elias, nanginginig habang dinadampot ang papel. Ito ay isang bahagi ng SDICE. Ito ang susunod na gabay. Sa piraso ng papel, nakasulat sa GS ang isang simpleng pangungusap, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang landas ay magpapakita. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Amara, ang kanyang mga kilay ay magkasalubong sa pagkalito. Parang may lugar na kailangang puntahan sa gabi, sagot ni Noah. Pero saan? At bakit? Bago pa sila makapag-usap pa, biglang may malalakas na yabag mula sa itaas ng monasteryo. Ang kanilang mga habol ay muling natunton ang kanilang kinaroroonan. Ang kanilang mga puso ay bumilis sa kaba, alam nilang wala silang oras para mag-atubili. Kailangan nating umalis, sabi ni Amara, dinampot ang kanyang bag ngayon na. Ang kanilang pagtakas mula sa monasteryo ay isang laban sa oras. Ang dilim ng gabi ay kanilang kaibigan, ngunit ang bawat tunog ng mga yabag ay nagdadala ng banta ng kamatayan.
Si Noah, hawak ang piraso ng papel mula sa kahon, ay nangunguna habang sinusubukan nilang hanapin ang kanilang daan pababa sa bundok. No, sabi ni Elias habang naglalakad sila sa makitid na landas, may ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin ng clue? Wala pa, sagot ni Noah, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Pero may pakiramdam akong malapit na natin itong malaman. Habang sila'y naglalakad, narating nila ang isang malaking bato na may mga ukit na tila katulad ng mga simbolo sa kahon. Huminto si Amara, itinuro ang bato. No, tingnan mo ito. Mukhang mahalaga. Lumapit si Noah sa bato, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang mga ukit. Sa kanyang paghipo, ang bato ay biglang naglabas ng isang malamlam na liwanag, at sa gitna nito ay lumitaw ang isang imahe ng buwan. Ang liwanag ng buwan, sabi ni Noah, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkaunawa. Ito ang susi. Habang nagpatuloy sila, narating nila ang isang mataas na lugar kung saan ang buwan ay malinaw na nakikita. Sa ilalim ng liwanag nito, nakita nila ang isang daan na tila gawa sa mga makintab na bato na nagpapakita ng kakaibang glow sa gabi. Ang daan ay humantong sa isang kuweba na halos natatakpan ng mga halaman. Ito na, sabi ni Amara. Ang landas na ito ang tinutukoy ng clue. Ngunit bago sila makapasok sa kuweba, narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa likuran. Ang kanilang mga habol ay nakarating na rin at ang kanilang mga armas ay nakatutok sa kanila. Ibigay ninyo sa amin ang piraso, sigaw ng leader ng grupo, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi namin ito ibibigay sa inyo, sagot ni Amara, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ninyo nauunawaan ang ginagawa niyo. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, ang liwanag mula sa buwan ay biglang tumama sa loob ng kuweba, at ang buong lugar ay nagliwanag. Ang mga habol nila ay napahinto, tila nabalot ng takot sa hindi maipaliwanag na pangyayari. No, pasok, sigaw ni Elias. Ito na ang pagkakataon natin. Habang tumatakbo papasok sina Noah, Amara, at Elias sa kuweba, naramdaman nila ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanila. Ang loob nito ay puno ng mga ukit na naglalarawan ng mga eksena mula sa Biblia ng Ethiopia, ang paglalakbay ng mga propeta, ang mga engkwentro sa mga anghel, at ang koneksyon ng tao sa Diyos. Sa dulo ng kuweba, nakita nila ang isang altar na may hawak ng isa pang piraso ng sdice. Sa sandaling hinawakan nito ni Noah, ang kuweba ay biglang yumanig at ang kanilang paligid ay nagbago. Ang liwanag mula sa buwan ay muling bumalot sa kanila at dinala sila sa isang lugar na mas mahiwaga kaysa sa dati. Ang liwanag mula sa buwan ay unti-unting naglaho, iniwan sina Noah, Amara, at Elias sa isang lugar na tila wala sa mapa ng mundo. Ang paligid ay napapaligiran ng malaulap na liwanag at ang hangin ay tila humahaplos sa kanilang balat. Wala silang makitang malinaw na daan, ngunit ang bawat hakbang nila ay parang ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. No, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, saan tayo napunta? Hindi na ito ang kuweba. Hindi ko alam, sagot ni Noah, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kakaibang tanawin. Pero pakiramdam ko, ito ang susunod na yugto ng ating paghahanap. Si Elias, na nasa likuran nila, ay tumingin sa paligid. Parang hindi na tayo nasa mundo. Ang lugar na ito ay parang nilikha para sa atin. Habang naglalakad sila, isang malakas na boses ang biglang umalingaw sa paligid. Mga napili, bakit kayo naririto? Napahinto ang tatlo at ang kanilang mga mata ay napako sa isang figura na unti-unting lumitaw mula sa liwanag. Ang figura ay isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal, hawak ang isang mahabang tungkod. Ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan, ngunit may halong kabaitan. Sinusundan namin ang landas ng sdice ng liwanag, sagot ni Noah, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Hinahanap namin ang katotohanan. Ang matandang lalaki ay tumango, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitig ng malalim kay Noah. Ang katotohanan ay hindi isang bagay na madaling maunawaan. Ang landas na ito ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, kundi tungkol din sa inyong kalooban. Handa na ba kayong harapin ang sarili ninyong takot at kahinaan? Hindi sumagot si Noah agad, ngunit naramdaman niya ang bigat ng tanong. Tumingin siya kay Amara at Elias, at nakita niya sa kanilang mga mata ang parehong pag-aalinlangan at tapang. Ang figura ay itinaas ang kanyang tungkod, at ang paligid ay biglang nagbago. Ang tatlo ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa iba't ibang lugar, hiwalay sa isa't isa. Ang bawat isa ay dinala sa isang espasyo na tila sumasalamin sa kanilang mga takot at pagdududa.
Si Noah ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid na puno ng mga aklat. Sa gitna nito ay may isang malaking salamin, at nang tumingin siya rito, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, ngunit tila iba. Ang refleksyon ay nakatingin sa kanya na parang sinisisi siya. Bakit mo hinahanap ang SDICE? Tanong ng kanyang refleksyon. Para ba ito sa mundo? O para sa sarili mong ambisyon? Napaatras si Noah, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Gusto kong malaman ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa akin. Ngunit ang refleksyon ay ngumiti ng malamig. Sigurado ka ba? O baka naman ginagamit mo ang paghahanap na ito upang punan ang kawalan sa iyong buhay? Si Amara, sa kabilang banda, ay dinala sa isang lugar na puno ng mga anino. Ang mga anino ay tila gumagalaw at naririnig niya ang mga boses ng mga taong mahalaga sa kanya. Amara, sabi ng isang boses na para bang galing sa kanyang nakaraan. Bakit mo hinayaan na mawala kami? Bakit mas pinili mo ang daang ito? Naramdaman ni Amara ang bigat sa kanyang dibdib. Ginawa ko ito dahil sa paniniwala ko. Hindi ko kayo binaliwala. Ngunit ang mga anino ay tila hindi nawawala. Ang pananampalataya mo ba ay sapat para sa lahat ng nawala? Si Elias naman ay natagpuan ang sarili sa isang puok na puno ng mga piraso ng papel na naglalaman ng mga tanong. Ang bawat tanong ay tila nakadirekta sa kanya. Bakit ka naglalakbay kasama nila? Ano ang iyong layunin? Ano ang iyong takot? Naramdaman ni Elias ang kanyang puso na bumibigat. Hindi niya agad masagot ang mga tanong, ngunit alam niyang ang mga ito ay mahalaga upang maintindihan ang sarili. Pagkalipas ng ilang oras, ang tatlo ay muling nagkasama sa parehong lugar kung saan sila iniwan ng matandang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod ngunit may bahid ng pagkaunawa. No, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay malambot. Naranasan mo rin ba ang naranasan ko? Tumango si No, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tila kailangan nating harapin ang ating mga sarili upang maipagpatuloy ang landas na ito. Ang matandang lalaki ay muling lumitaw, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Nakayanan niyo ang unang pagsubok. Ngunit tandaan, ang bawat hakbang ay nagiging mas mahirap habang papalapit kayo sa katotohanan. Ang paligid ay muling nagbago at sila'y bumalik sa kuweba. Ang kristal na kahon ay nandoon pa rin, ngunit sa tabi nito ay may isa pang piraso ng pergamino. Dinampot ito ni Elias, at sa kanyang pagbabasa, nalaman nilang ang susunod na lokasyon ay ang pinagmulan ng wika ng GS, isang lugar na puno ng misteryo at kasaysayan. Tumingin si No sa kanyang mga kasamahan. Hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Ngunit nararamdaman kong papalapit na tayo sa sagot. Ang madilim na kuweba ay muling naging tahimik. Ang kristal na kahon ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay tila nawalan na ng liwanag na dati bumabalot dito. Sa tabi nito, hawak ni Elias ang pergaminong kinuha mula sa altar. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng kakaibang bigat, hindi lamang mula sa kanilang nakaraan, kundi mula rin sa mga sagot na naghihintay sa kanila. No, sabi ni Amara, habang maingat niyang pinagmasdan ang pergamino, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tinitigan ni No ang mga salitang nakasulat sa sinaunang GS. Bagaman hindi niya lubos na nauunawaan ang wika, may pakiramdam siyang ang bawat letra ay nagdadala ng isang lihim na naghihintay lamang na mabunyag. Ang lugar na tinutukoy nito, sagot ni Elias, ay kilala bilang isa sa mga pinakamatandang sentro ng kaalaman sa Ethiopia, ang Aksum. Isa itong lugar na puno ng mga sinaunang inskripsyon at mga nawawalang kwento. Kung ganoon, sabi ni Amara, iyon ang ating susunod na pupuntahan. Ang biyahe patungong Aksum ay hindi naging madali. Ang kanilang daan ay puno ng mga likulikong bundok, at ang bawat oras ay parang isang pagsubok ng kanilang tiyaga. Habang sila'y naglalakbay, napansin ni No ang bigat ng pananahimik ng kanyang mga kasama. Amara, sabi niya habang nakatingin sa bintana ng kanilang sasakyan, anong pakiramdam mo tungkol sa lahat ng ito? Napatingin si Amara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-isip. Hindi ko maikakaila na takot ako. Ang mga bagay na natutuklasan natin ay hindi lamang kasaysayan, ito ay isang bagay na maaaring baguhin ang mundo. Pero iyon ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito, hindi ba? Tanong ni No. Upang mahanap ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap. Pagdating nila sa Aksum, ang lungsod ay tila puno ng espiritualidad. Ang bawat sulok nito ay naglalaman ng mga simbolo ng sinaunang kasaysayan.
Sa gitna ng lungsod ay ang Stella Field, kung saan naroroon ang mga higanting obelisk na waring nagbabantay sa mga sikreto ng nakaraan. Dito natin sisimulan ang paghahanap, sabi ni Elias habang iniabot ang pergaminong hawak niya. Ang clue ay nagsasabi na ang susunod na bahagi ng SDICE ay nakatago sa ilalim ng lupa, sa isang silid na matagal nang nakalimutan. Sa tulong ng isang lokal na tagapamahala, natagpuan nila ang isang pasukan patungo sa isang lumang katakom. Ang lugar ay madilim at masikip, ngunit si Amara ay walang alinlangang pinangunahan ang grupo, hawak ang isang lampara na nagsilbing gabay nila. Habang naglalakad sila pababa, naramdaman nila ang lamig ng hangin at ang bigat ng lugar. Parang ang bawat hakbang ay nagdadala sa kanila sa mas malalim na misteryo. No, bulong ni Elias, hindi ko alam kung ano ang makikita natin dito, pero pakiramdam ko ay malapit na tayo sa isang malaking sagot. Tumango si Noah, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa mga ukit sa mga pader. Ang mga simbolo ng GS ay naroroon pa rin, ngunit ngayon ay mas detalyado at mas malalim ang kanilang kahulugan. Pagdating nila sa isang malaking silid, natagpuan nila ang isang altar na tila puno ng alikabok ng mga siglo. Sa gitna nito ay isang mas maliit na kahon, nakatago sa ilalim ng isang makapal na takip ng tela. Heto na, sabi ni Amara, dahan-dahang tinanggal ang tela. Ang kahon ay gawa sa ginto, at ang bawat sulok nito ay may nakaukit na simbolo na tila bumubuo ng isang kwento. Ang SDICE, bulong ni No habang dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang piraso ng papel, ngunit hindi lamang ito basta isang papel. Ang mga nakasulat dito ay tila nagliliwanag sa sarili nitong liwanag. Habang binabasa ni Elias ang nakasulat, napalitan ang kanilang takot ng isang malalim na pagkaunawa. Nakasaad dito, sabi ni Elias, na ang huling bahagi ng SDICE ay nakatago sa pinakaliblib na bahagi ng mga bundok ng Simien. Ito ang lugar kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo. Ngunit bago nila maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, biglang may narinig silang yabag mula sa likuran. Mula sa dilim ng katakomb ay lumitaw ang mga kalaban nila mula pa sa lalibela. Ang kanilang leader ay nakatayo sa gitna, ang kanyang mukha ay puno ng galit at determinasyon. Ibigay ninyo sa amin ang SDICE, sabi ng leader, ang kanyang boses ay malamig. Hindi ninyo naiintindihan ang nilalaro ninyo. Hindi namin ito ibibigay sa inyo, sagot ni Amara, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ninyo alam ang tunay na halaga nito. Ang tensyon ay mabilis na lumala. Ang bawat isa sa kanila ay handa nang ipagtanggol ang natagpuan nila, ngunit alam nilang ang kanilang lakas ay maaaring hindi sapat laban sa mga kalaban. No, sabi ni Elias, kailangan nating umalis dito. Ang lugar na ito ay hindi ligtas. Sa huling sandali, habang papalapit ang mga kalaban, isang malakas na lindol ang yumanig sa buong katakom. Ang mga pader ay nagsimulang magbitak, at ang mga bato ay nagsimulang bumagsak mula sa itaas. Ang kaguluhan ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon upang makatakas, ngunit alam nilang ang kanilang laban ay malayo pa sa katapusan. Paglabas nila sa katakom, ang langit ay puno ng mga bituin, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod at determinasyon. No, sabi ni Amara, hawak ang bagong piraso ng SDICE, handa ka bang tapusin ito? Tumingin si No sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. At sa palagay ko, malapit na nating makita ang kabuuan ng katotohanan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumuno sa paligid habang sina Noah, Amara, at Elias ay tahimik na naglalakad papalayo mula sa katakom ng Aksum. Ang bagong bahagi ng SDICE ng liwanag ay mahigpit na nakatago sa bag ni Amara. Sa kabila ng kanilang pagod, ramdam ng bawat isa ang bigat ng kanilang natuklasan. Ang mga bundok ng Simien, sabi ni No, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng determinasyon. Ang clue ay malinaw. Doon natin matatagpuan ang huling piraso ng SDICE. Ngunit hindi magiging madali iyon, sagot ni Elias. Ang lugar na iyon ay hindi lamang liblib, kundi puno ng mga hamon. At huwag nating kalimutan ang mga sumusunod sa atin. Ngumiti si Amara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapang. Nagawa na natin ang imposible, hindi ba? Gagawin din natin ito. Ang biyahe patungong Simien ay mas mahaba at mas mapanganib kaysa sa inaasahan nila. Tumawid sila sa mga lambak, tumalon sa mga ilog, at naglakbay sa mga makikitid na daan sa gilid ng bundok. Ang bawat hakbang ay tila nagtutulak sa kanila patungo sa mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa kanilang layunin kundi sa isa't isa. No, tanong ni Amara habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, ano sa tingin mo ang matatagpuan natin sa huli?
Sa tingin mo ba ito talaga ang sagot na hinahanap mo? Napatitig si No sa malayo, parang sinusuri ang bawat bahagi ng tanong. Hindi ko alam, Amara, sagot niya sa wakas. Pero alam kong hindi na ako makakabalik. Ang paghahanap na ito ay naging bahagi na ng kung sino ako. Ngumiti si Amara, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sana tama ka. Nang marating nila ang paanan ng mga bundok ng Sinien, agad nilang naramdaman ang kakaibang enerhiya ng lugar. Ang mga matatarik na bato at malaulap na hamog ay parang nagbabantay sa isang sikreto na matagal nang nakatago. Ang clue mula sa Kdais ay nagsasabing ang huling bahagi ay matatagpuan kung saan ang langit at lupa ay nagtatagpo, sabi ni Elias habang sinusuri ang pergaminong dala nila. Ito ay malamang na nasa itaas. Kung ganoon, sabi ni No, tumingin sa napakataas na bundok sa harapan nila, wala tayong ibang pagpipilian kundi akyatin ito. Habang inaakyat nila ang bundok, naramdaman nila ang bigat ng pagod at ang hirap ng daan. Ang hangin ay lumalabnaw, at ang bawat hakbang ay parang nagiging mas mahirap kaysa sa nauna. Magpahinga tayo, sabi ni Amara, ang kanyang hininga ay hinihingal. Kailangan nating panatilihin ang ating lakas. Ngunit bago sila makapaghanda upang magpahinga, narinig nila ang mga yabag mula sa likuran. Ang kanilang mga kalaban ay naroon muli, tila hindi sila kailanman iniwan. Kailangan nating magmadali, sabi ni Elias, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi na tayo ligtas dito. Sa kanilang pagmamadaling akyatin ang bundok, natagpuan nila ang isang maliit na kuweba na parang isang kanlungan mula sa panganib. Sa loob nito, natagpuan nila ang mga ukit sa pader na tila nagkukwento ng isang sinaunang seremonya. Ang mga simbolo ng Giez ay muling nagpakita, at ang mga ito ay mas detalyado kaysa dati. Ang mga ukit na ito, sabi ni Elias habang sinusuri ang pader, ay parang isang gabay. Sinasabi nito na ang huling bahagi ng Kdais ay nasa tuktok ng bundok, sa ilalim ng isang altar na ginawa mula sa langit at lupa. Ngumiti si No, ang kanyang pagod ay tila nawala. Kung ganoon, wala na tayong ibang gagawin kundi tapusin ito. Nang marating nila ang tuktok ng bundok, ang tanawin ay nakamamangha. Ang langit ay parang abot kamay, at ang hangin ay puno ng katahimikan na tila naghihintay ng isang mahalagang sandali. Sa gitna ng tuktok ay isang altar na ginawa mula sa isang makintab na bato, at sa ibabaw nito ay isang kristal na kahon na mas maliwanag kaysa sa lahat ng nakita nila. Heto na, sabi ni Amara, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng emosyon. Ang huling bahagi ng Kdais. Lumapit si No sa altar, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kahon. Nang buksan niya ito, isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanila, at ang kanilang paligid ay biglang nagbago. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang lugar na parang wala sa mundo. Ang liwanag ay nagmumula sa lahat ng direksyon, at ang hangin ay puno ng musika na tila nagmumula sa mga bituin. Sa gitna ng lugar na ito ay isang figura na nakatayo, ang kanyang anyo ay parang isang anghel, ngunit may mukha ng tao. Kayo ang nakahanap ng kabuuan ng Kdais ng liwanag, sabi ng figura, ang kanyang boses ay malalim at mapanatag. Ang liwanag na ito ay hindi lamang para sa inyo, kundi para sa lahat. Ngunit ang tanong ay, handa ba kayong ibigay ito? Tumayo si Noah, ang kanyang puso ay puno ng kaba, ngunit may lakas ng loob. Handa kami. Ang katotohanan ay hindi para itago. Ito ay para sa mundo. Ang figura ay ngumiti, at ang liwanag mula sa Kdais ay biglang pumasok sa bawat isa sa kanila. Naramdaman nila ang bigat ng kaalaman at ang init ng liwanag na bumalot sa kanilang mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, naintindihan nila ang tunay na layunin ng kanilang paghahanap. Ang liwanag mula sa Kdais ng liwanag ay unti-unting naglaho, iniwan sina Noah, Amara, at Elias sa gitna ng isang katahimikan na tila walang hanggan. Ang paligid na kanina'y puno ng musika at liwanag ay bumalik sa simpleng anyo ng bundok, ngunit ang hangin ay parang may daladalang bagong enerhiya. Hindi ko maipaliwanag, sabi ni Noah, hawak ang kanyang ulo na tila sinusubukang maunawaan ang nangyari. Ang liwanag ang lahat ng iyon. Para bang ibinigay sa atin ang isang bagay na hindi kayang isalaysay ng mga salita. Tama ka, sagot ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Para bang nakita natin ang isang bahagi ng mundo na nakatago sa lahat. Isang bagay na mas malaki pa kaysa sa atin. Si Elias, na tahimik mula kanina, ay biglang nagsalita. No, Amara, ang tanong ay, ano ang gagawin natin ngayon? Ang liwanag na iyon ay nagdala ng sagot, ngunit kasabay nito ay mas malalalim na tanong.
Habang nag-uusap ang tatlo, naramdaman nila ang panginginig ng lupa. Sa malayo, nakita nila ang kanilang mga kalaban na umaakyat patungo sa tuktok ng bundok. Ang kanilang leader ay hawak ang isang espada na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Hindi pa sila tapos, sabi ni Amara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at determinasyon. Gagawin nila ang lahat para makuha ang Sdice. Hindi natin sila maaaring hayaan, sagot ni Noah, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa huling piraso ng Sdice. Ang liwanag na ito ay para sa mundo, hindi para sa kanila. Kung ganoon, sabi ni Elias, tumayo at hinanda ang sarili, kailangan nating ipagtanggol ang natagpuan natin. Ang sagupaan sa tuktok ng bundok ay mabilis at mabangis. Ang kanilang mga kalaban ay walang habas na umatake, ngunit sina Noah, Amara, at Elias ay nagpakita ng hindi matitinag na tapang. Ang mga bato at ulap na bumalot sa bundok ay parang sumasalamin sa enerhiya ng laban, isang labanan hindi lamang ng pisikal na lakas kundi ng espiritual na paninindigan. No, bantayan mo ang Sdice, sigaw ni Amara habang hinarangan niya ang isang kalaban gamit ang kanyang kutsilyo. Ginawa ni No ang lahat upang panatilihin ang huling piraso ng Sdice sa kanyang mga kamay. Ngunit habang siya ay nagtatago sa likod ng isang malaking bato, lumapit ang leader ng kanilang mga kalaban, ang espada nito ay nakatutok sa kanya. Ibigay mo iyan, sabi ng leader, ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng determinasyon. Ang kapangyarihang iyan ay hindi para sa iyo. Hinding-hindi, sagot ni Noah, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Ang liwanag na ito ay para sa lahat, hindi para gamitin ng ilan. Sa isang di inaasahang sandali, isang malakas na sigaw mula kay Elias ang umalingaw-ngaw. Tumalon siya mula sa likod ng leader at hinawakan ang espada nito, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Agad na tumakbo si Noah, dala ang Sdice, papalayo mula sa laban. Noah, ituloy mo na, sigaw ni Elias, habang nakikipagbaka pa rin. Alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Tumakbo si Noah papunta sa altar, kung saan ang liwanag mula sa Sdice ay tila muling bumalik. Sa sandaling inilagay niya ang huling piraso sa gitna ng altar, isang malakas na alon ng enerhiya ang bumalot sa bundok. Ang kanyang mga kalaban, pati na rin sina Amara at Elias, ay napilitang huminto habang ang liwanag ay umabot sa kanila. Noah, sigaw ni Amara habang pinapanood ang liwanag na bumalot sa kanyang kasama. Ano ang ginagawa mo? Ang tama, sagot ni Noah, ang kanyang boses ay puno ng kalmado. Ang Sdice ay hindi para sa atin lamang. Ito ay dapat bumalik sa pinanggalingan nito. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa Sdice ay pumutok, at ang langit at lupa ay tila nagkaisa. Ang enerhiya nito ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe sa lahat ng naroroon, ang kaalaman ay hindi dapat gamitin para sa kapangyarihan kundi para sa kabutihan. Ang leader ng kanilang mga kalaban ay napaluhod, ang kanyang espada ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Hindi ko naintindihan ang liwanag na ito ay mas malaki kaysa sa akin. Si Amara at Elias ay lumapit kay No, na ngayon ay nakaupo sa altar, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. No, nagawa mo ito, sabi ni Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngumiti si No, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Hindi ako ang liwanag mismo ang pumili. Tayo lang ang mga tagapagdala nito. Ang liwanag ay unti-unting nawala, at ang bundok ay muling bumalik sa tahimik nitong anyo. Ang Sdice ng liwanag ay nawala na rin, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng bagong kaalaman at pananaw. Habang bumababa sila mula sa bundok, naramdaman nila ang bigat ng kanilang karanasan, ngunit kasabay nito ay ang kasiyahan ng pagkakakilala sa mas malalim na bahagi ng kanilang sarili. Katapusan. Kung napanood mo ang buong video hanggang dito, mag-iwan ng komento gamit ang salitang liwanag para malaman namin kung sino ang nakarating hanggang dulo. Salamat sa panonood at suportahan nyo pa ang mga susunod na kwento.